Kaya mo bang saktan at ipagkanulo ang isang taong mahal mo alang-alang sa kanyang kapakanan at kaligtasan? Paano nga ba makakatulong sa kapakanan at kaligtasan ng isang tao yung ipagkanulo siya ng taong kanyang pinagkakatiwalaan? Isang makapagbagbag damdamin na kwento ang hatid natin para sa inyo ngayong araw na ito. Kaya naman, chill lang kayo dyan, relax, at eto na po ang ating kwento dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Marami sa atin ang nagsasakripisyo para sa mga mahal natin sa buhay. Pero paano kung hindi sapat ang mga sakripisyo mo? Paano kung hindi sapat ang pagmamahal mo? Paano kung kailangan mo silang saktan para sila ay matauhan? Ito ba ay inyong gagawin o pananatilihin niyo ang pagmamahal at kaligtasan niya? Dear Mama Mia, itago niyo na lamang ako sa pangalang Marian, isang simpleng nanay mula sa tahimik na bayan ng San Felipe. Kung titignan mo lang ang buhay ko mula sa labas, ay parang ordinaryo lang po ang buhay ng aming pamilya. Pero bago ko ikwento ang lahat ng mga bangungot na pinagdaanan ko, gusto kong malaman niyo kung paano kami nagsimula. Kung bakit masakit na masakit para sa akin ang lahat ng mga nangyari. Hindi naman po bangungot ang pinagmulan ng lahat ng ito. Hindi naman po puro away, sigawan, takot at galit ang gumigising sa akin sa araw-araw. Kasi nung una, Mama Mia, masaya naman kami. Buong-buo naman ang pamilya namin. Si Doming po ang una kong pag-ibig. Isa siyang karpentero, tahimik, matyaga, mabait, at hindi marunong magtaas ng boses. Kung may lalaki mang pamantayan para maging isang karapat-dapat na haligi ng tahanan, ay siya na yun. Kahit mahirap kami, masaya kami. Hindi ako nagkulang ng pagmamahal. Hindi rin naman nagkulang ang mga bata ng tatay kasi mahal na mahal din sila ng tatay nila. Naaalala ko pa nung maliit pa ang anak kong si Rex. Lagi siyang nasa balikat ng tatay niya habang tumatawa. Hawak ang maliit na laruang kahoy na gawa ng kanyang ama. Si Jomar naman, ang pumangalawa, ay mas malambing. Laging nakayakap sa tatay kapag gabi. At si Anika, ang nag-iisang prinsesa namin, ay hindi hinahayaan ni Doming na umiyak kahit sandali pa. Kung tutuusin, Mama Mia, kung babalikan ko ang nakaraan ng aming pamilya, ay hindi ko talaga aakalain na hahantong ang lahat sa ganito. Kasi halos 10 taon ng pagsasama namin ni Doming ay kumpleto kami. Pero ang kaligayahan pala ay madaling mabasag, lalo na kapag pinuntirya na ito ng kahirapan. Nagsimula ang lahat ng maaksidente si Doming sa trabaho. Nahulog po siya mula sa 2nd palapag ng isang ginagawa nilang bahay. 2 buwan namin siyang binantayan sa ospital. At doon unang nagbago ang takbo ng buhay ng aming pamilya. Hinding-hindi ko makakalimutan ang sinabi ng doktor. "Mrs.,
Namaga ang gulugod niya. May pag-asa pa namang makakalakad siya pero hindi agad-agad at kailangan niya ng therapy para maging maayos ang lakad niya. Hindi ko agad naramdaman ang bigat ng sinabi ng doktor. Ang iniisip ko lang noon, buhay ang asawa ko at yun ang mahalaga. Pero ang realidad, hindi na siya makakalakad ng ganon. Tulad ng dati. Hindi na rin siya nakabalik sa trabaho. Wala na siyang kinikita para sa aming pamilya. Kaya naman napilitan akong magbanat ng buto, namamalansya, naglalaba at nagluluto para sa mga kapitbahay. Nagtitinda din ako ng kung ano-ano. Basta maibili ko lang ang mga bata ng bigas at ulam sa araw-araw. At dahil sa nangyari ay unti-unti ring lumubog ang respeto ni Domeng sa kanyang sarili. Doon ko siya nakita na unang umiyak sa harapan ko bilang isang lalaki. Hindi dahil sa sakit ng gulugod niya, kundi dahil wala na siyang maiabot na pera sa amin. Wala na siyang maiambag na pagkain sa mesa. "Nay, pasensya na ha," sabi niya habang pinupunasan ko ang luha niya. "Hindi ko na yata kayang buhayin kayo. Hindi ko na yata kaya na maging haligi pa ng tahanang ito." "Huwag kang magsasalita ng ganyan, Tay. Kayang-kaya natin to," sabi ko lang sa kanya. Pero kahit anong yakap ko, hindi ko na maibabalik pa ang dating sigla ni Domeng. Ang dating matatag na haligi ng aming tahanan ay naging parang nauupos na kandila na. Lumipas ang mga linggo na hindi pa rin natatanggap sa kahit na anong trabaho si Domeng, ay nagsimula na rin siyang uminom. Hindi naman araw-araw, pero sapat para lalong gumulo ang loob ng bahay namin. Lalo na kapag gabi. Lalo na kapag nararamdaman niyang pabigat na siya sa aming pamilya. At isang araw, Mama Mia, bigla na lang pong hindi na uuwi sa bahay si Domeng. Ang isang araw ay naging isang linggo. Naging 2 linggo hanggang sa naging 1 buwan. Mama Mia, kahit gusto kong hanapin ang asawa ko, ay hindi naman po ako pwedeng tumigil sa paghahanap buhay dahil kung ganon, magugutom ang mga anak ko. Hanggang sa lumipas ang ilang buwan. Lumipas din ang ilang taon. 2 taon, Mama Mia. 2 taon na hindi nagparamdam sa amin si Domeng. Inisip ko na lang na baka hinahanap niya ang kanyang halaga at ang kanyang sarili. Hanggang sa may kumatok sa pintuan ng barong-barong naming bahay. Isang babae. At sa likuran niya ay may batang maliit. "Kayo po ba si Aling Marian?" "Si Domeng po, nasa amin," sabi niya. "May sakit siya. Pinatira ko muna. Kasi kailangan siya ng anak namin." Mama Mia, suntok sa sikmura ang naramdaman ko nung sinabi yun ng babae sabay tingin sa batang nasa likod niya. Pero hindi ako nagsalita. Hindi ako nakipag-away. Sapagkat nakita ko sa mga mata niya na hindi po siya kalaban. Kundi isa rin siyang biktima ng pagkalugmok ng asawa ko. "Kung gusto niyong makita si Domeng, puntahan niyo lang po. Ito po yung address," sabi niya at umalis na. Ilang araw ko pong pinag-isipan kung ano ang gagawin ko sa impormasyon na binigay sa akin ng babae. Hanggang sa napagpasyahan kong puntahan si Domeng.
Wala akong dala na kahit na anong galit. Ang dala ko lamang ay pag-aalala para sa asawa ko. Sa mga araw kasi na nag-iisip ako, Mama Mia, inisip ko noon na baka kaya nagkaganon si Domeng dahil tulad ng nasa isip ko, hinahanap ko ang kaniyang o hinahanap niya ang kaniyang halaga at sarili. Ang dala ko noon pagpunta doon sa address na binigay nung babae ay purong pag-aalala sa aking asawa. Pagdating ko sa bahay ay pinapasok ako nung babaeng dumalaw sa akin. Nakita ko si Domeng, nakahiga, payat, nanginginig at hindi ko na siya makilala. Hindi na siya ang Domeng na minahal ko. Marian, ikaw ba yan? Bulong niya. Tinitigan niya ako. Papatawarin mo ko, Marian. Mama Mia, doon ay kinausap ko si Domeng. At doon ko nalaman na may tuberculosis pala siya. Matagal na pala. Tiniis niya at hindi niya sinabi dahil ayaw niyang maging pabigat. At doon ako unang kinabahan. Kasi kahit na may kasalanan sa akin si Domeng, mahal ko pa rin ang asawa ko at ayokong may mangyaring masama sa kanya. Pero Mama Mia, ang kinatatakutan ko po ang nangyari. Wala pang 2 buwan mula nung dinalaw ko si Domeng, dun sa bahay nung babae ay pumanaw na siya. Hindi lang dahil sa sakit niya, kundi dahil sa pagpapabaya niya sa kanyang sarili. Dahil feeling niya ay wala na siyang halaga. Sa pagkamatay ni Domeng at sa pagkakaalam ko na may anak siya sa iba, dun ko po isinumpa ang kahirapan. Dun ko po isinumpa ang mga nangyaring trahedya sa aming pamilya. Kasi kung hindi naman siguro na aksidente noon sa trabaho si Domeng, hindi naman mangyayari ito. Hindi naman siya magsi-self-pity at hindi naman niya iisipin na wala siyang halaga at hindi niya yun hahanapin sa iba. Nung mamatay ang kanilang ama ay nalaman din ng mga anak ko ang totoong nangyari sa kanila. At ang totoong dahilan kung bakit hindi nagpakita sa amin ng mahigit 2 taon ang kanilang ama. At dahil doon ay nagsimula ang pagguho ng mga anak ko. Nung nawala si Domeng ay parang may lumipad na malaking peraso ng pagkatao ng mga anak ko. Lalong-lalo na nung nalaman nila ang tungkol sa pagkakaroon ni Domeng ng anak sa ibang babae. Si Rex noon ay 12 taong gulang na. Naging tahimik siya at madalas siyang wala sa bahay kahit wala namang pasok sa eskwela. Si Jomar naman, kahit 10 taong gulang pa ay nagre-rebelde na. Sumisigaw at nagwawala kapag hindi niya nakukuha ang kanyang gusto. Si Anika, ang aming prinsesa, laging malungkutin at laging umiiyak lalo na sa gabi. Mama Mia, habang pinagmamasdan ko ang mga anak ko noon, pinangako ko sa sarili ko na ako na ang magiging nanay at tatay nila. Kahit ubusin ko pa ang sarili ko, kahit mawasak ako, paninindigan ko na aalagaan ko ang mga anak ko. At dahil doon ay mas lalo ko pang isinubsob ang sarili ko sa trabaho para lang mabuhay sila. Para lang mabigyan sila ng magandang kinabukasan nang hindi nila maranasan ang klase ng buhay na naranasan naming 2 ni Domeng. Pero ang hindi ko alam, sa pagiging sobrang paglubog ko sa aking sarili sa trabaho, ay unti-unti na palang nahahatak sa ibang mundo ang mga anak ko. Mundong hindi ko nakontrol. Mundong hindi ko napansin o nakita agad.
at mundong balang araw ay sisira pala sa kanila. Mama Mia, kahit anong pagdidisiplina ko, kahit anong pagmamahal, kahit anong paghihirap ko, tinamaan sila ng isang mundong hindi ko aakalain na mapupuntahan ng mga anak ko. Kasalanan ko eh. Hindi ko kasi agad napansin. Pero dumating ang araw nung mapansin ko ay imposible na palang tigilan ko. Ang araw, Mama Mia, ang araw na nakita kong nag-iba ang pangalawa kong anak na si Jomar. Ang araw din na nakita ko ang foil at saka ang parang pulbura na mukhang tawas sa mga gamit ng panganay kong si Rex. Ang araw na sinabi sa akin ni Anika na wala na raw silang mga magulang dahil wala na rin daw akong pakialam sa kanila. Ang bilis na umikot ng bangungot ng buhay ko. At hindi ko alam na hahantong pala yun sa pinakamadilim na bahagi ng buhay naming mag-iina. Mama Mia, dahil sa pagtatrabaho ay lumipas ang mga taon na hindi ko na namamalayan. Sa sobrang paghahanap buhay, paglalaba, pamamasada ko pa ng tricycle tuwing gabi, pagluluto ng ulam sa kanto tuwing umaga. Akala ko sapat na ang lahat ng yun para maging maayos ang buhay naming apat. Pero ang totoo, ang akala kong pagbibigay ko ng buhay sa kanila ay ang unti-unti ko palang pagbibigay ng kakaibang kalayaan para sirain nila ang kanilang mga buhay. Nagsimula ang lahat sa panganay kong si Rex. Hindi ko mapigilang mapansin na tuwing hapon, tuwing natatapos ang klase, ay hindi siya umuuwi kaagad. "Nay, mauna na muna ako may project kami." Sabi niya noon sa akin nung katulong ko pa siya sa pagbabantay ng mga itinitinda kong ulam. Ganun lagi, halos araw-araw. Pero isang gabi, nagising ako sa kaluskos sa sala. Pagbaba ko ay nakita kong inaakyat ni Rex ang bintana namin. Mabagal ang kaniyang mga kilos na para bang nahihilo siya. "Anak," pabulong kong tawag kay Rex. Tumingin siya, pero yung mga mata, Mama Mia, ay hindi na siya yung Rex na anak ko. Hindi na siya yung batang kilala ko. Parang malayo. Parang walang kaluluwa ang mga mata na yon. Parang napunta sa ibang daigdig ang aking anak. "Nay, gising ka pa pala." "Anong meron, Rex? Bakit hindi ka sa pintuan dumaan? Bakit hindi ka kumatok? At saka bakit ganyan ang itsura ng mga mata mo?" Napahawak siya sa kanyang noo, hindi nakapagsalita. Tapos nag-walk out na papunta sa kwarto nilang magkapatid. Kinabukasan ay parang wala lang. Parang walang nangyari. Pero ako, hindi ako mapakali. Iniisip ko noon, siguro kaya ganun ang mata ng anak ko ay napagod sa kagagawa nila ng project. Ang hindi ko alam, Mama Mia, iba na pala ang ibig sabihin ng mga mata ng anak ko. Pumasok na pala ang anak ko sa bisyong ipinagbabawal na gamot. Matagal na pala ito. Matagal na hindi ko man lang napansin. Bukod kay Rex, si Jomar, ang pangalawa kong anak, ay lagi ding nagre-rebelde. Laging mainiti ng ulo. Laging tila galit sa buong mundo. Isang araw, nagulat ako dahil lumapit sa akin ng anak ko. "Nay, wala ka bang napapansin kay kuya?" "Ano? Anong napapansin?" "Nag-aalala ako kay kuya, Nay." "Bakit naman?"
Kasi parang nag-iba na siya eh. Anong ibig mong sabihin, Jomar? Bumulong siya, Mama Mia. Yung bulong na kahit mahina ay parang na-bulldozer ang dibdib ko. Sinabi kasi ng mga kaibigan ko, sumasama daw si kuya sa mga tumitira. Tumitira? Ano yun? Kumakabog ang puso ko. Pero hindi ko alam, Mama Mia, kung dahil ba yun sa takot o sa galit. Nay, hinaan mo ang boses mo, baka marinig ka at awayin pa ako. Ano ngang tinitira? Jomar, ano ba? Nay, sabi ng isa kong kabarkada, sumama daw si kuya dun sa mga adik dyan sa may kanto nung isang araw. Sigurado ka ba? Oo, Nay. Tsaka nakita ko rin nung isang gabi. Hinatid siya dito nung mga kabarkada niyang yun. Parang bumubulusok noon ang mga naramdaman ko sa dibdib ko. Para akong binabangungot, Mama Mia. Naalala ko ang asawa ko. Naalala ko si Domeng. Hindi ko alam kung dapat ko ba siyang sisihin sa mga nangyari sa mga anak ko. O dapat bang hilingin ko na andito pa sana siya? Kasama pa namin sana siya. Baka hindi ganito ang nararamdaman ng mga anak ko. Mama Mia, sinikapan ko namang kausapin si Rex. Sinikap ko na mahinahon siyang kausapin para kung ano man yan ay titigilan na niya. Rex, anak, pwede ba tayong mag-usap? Oh, bakit, Nay? Hindi po ba kayo busy ngayon? Wala po ba kayong palabada o palinis ng bahay? Hindi muna ako pumasok, anak, kasi kailangan kitang makausap. Naku, Nay, meron akong lakad eh. May gagawin kaming project. Project ba talaga yan, anak? Oo naman. Bakit? Ano po ba sa tingin ninyo? Anak, may nakapagsabi kasi sa akin na sumasama ka raw dun sa mga tambay sa kanto. At sino namang nagsabi sa'yo niyan? Si Jomar ba? Hindi yung kapatid mo, anak. Kundi isa sa mga kliyente ko sa labada. Nanay naman, naniniwala ka sa mga yun. O baka nakita nilang kausap ko yung mga tambay dyan sa kanto. Kasi may tinatanong lang eh. Anak, Nay, pwede ba? Magpakabala na lang kayo dyan sa trabaho nyo. Kayang-kaya ko na sarili ko. Pagkasabi noon ay tumalikod ang anak ko. Mula noon, Mama Mia, kapag kinakausap ko sila, ay lagi na lang silang umaayaw, lumalayo. At ang pinakamasakit, Mama Mia, yung anak kong si Anika. Yung bunso ko, yung prinsesa ng buhay ko. Yung pinaka-inosente, pinakamahinhin. Yung may pangarap na maging isang nurse balang araw. Isang gabi, pag uwi ko galing sa tindahan, ay nakita ko siyang nakaupo sa kama. Hindi naman siya umiiyak, pero blanko ang kanyang tingin. Anak, bakit gising ka pa? Gabing-gabi na, may pasok ka pa bukas. Hindi ako makatulog, Nay. Bakit, may problema ba? Nay, nakakahiya eh. Tinabihan ko siya. Inawakan ko ang kamay niya. Mainit, pawis na pawis at parang nanginginig. Ano bang nakakahiya? Nanay mo naman ako, Anika. Sabihin mo sa akin, ako lang to eh. Tumingin siya sa akin. Matagal siyang nakatitig hanggang sa pumatak ang luha sa kanyang mata. Nay, kasi sumubok ako eh.
Sumubok? Anong sinubukan mo, anak? Nararamdaman ko noon, Mama Mia, na tila umaayaw na siyang sabihin sa akin ng totoo. Kasi nakita ko po si Kuya. Sinong Kuya? Si Kuya Rex. Nakita ko siya mga siguro last week. May inaano siya, Nay. Anong inaano? Yung foil. May sindi tapos sinisinghot niya. Tapos pagkatapos nun, nakita ko laging tumatawa si Kuya. Laging masaya. Kaya sinubukan ko rin yun. Nagsimulang manginig ang buong katawan ko. Nakita ko kasi kung saan nilagay ni Kuya, kaya kinuha ko't sinubukan ko. Para akong nabingi, Mama Mia. Parang yung buong buhay ko ay nag-flashback sa akin. Anika, bakit anak? Kasi Nay, nakita kong masaya si Kuya eh. Baka nakakapagpasaya yun. Kasi mula nung mamatay ang tatay, mula nung umalis siya dito sa bahay, parang mag-isa na lang ako eh. Parang wala na akong kasama. At doon ako tuluyang napaupo dahil hindi ko na alam kung paano ko wawastuhin ang mga anak ko. Tinatanong ko ang sarili ko, Mama Mia, mali ba ang pagpapalaki ko sa mga anak ko? Hindi ko na alam kung saan ako nagkulang, ginawa ko naman lahat ng makakaya ko. Hindi ko na alam kung paano ko itatama ang mundong sinisira nila. Kinabukasan, tinapangan ko ang loob ko. Kailangan kong maging ama at ina. Kailangan ko ng disiplinahin ng mga anak ko. Kaya hinarap ko si Rex, ang panganay. Umuwi siyang nakahood, pulang-pulang mga mata at amoy usok ang damit. Rex! Sigaw ko. Tumingin siya, pero hindi ako nakakita ng takot sa mga mata niya, kundi inis. Ano na naman, Nay? Ano ba tong ginagawa mo sa buhay mo, ha? Wala, Nay. Huwag mo akong gawing tanga. Alam ko kung anong ginagawa mo. Nay, pwede ba? Huwag mo na nga akong pakialaman. Paano kitang hindi pakikialaman? Anak kita. At ginagago at sinisira mo ang buhay mo. Buhay ko to, Nay. Akin to, kaya wala kang pakialam. Buhay mo? Buhay mo lang ba ang nasisira, ha? Paano yung kapatid mo? Paano si Anika? Paano ako? Panganay ka, Rex. Dapat huwaran ka sa mga kapatid mo. Sa unang pagkakataon, Mama Mia, nung binanggit ko ang mga kapatid niya, lalong-lalo na si Anika, ay biglang kumalma si Rex. Tumayo siya ng diretsyo. Nay, ito lang naman ang nagpapasaya sa akin eh. At hindi ko na kontrolado to. Nung una, kinokontrol ko pero ngayon, hinahanap-hanap ko na, Nay. At doon ako natakot, Mama Mia. Dahil naramdaman ko na hindi ko na hawak ang buhay ng mga anak ko. Naramdaman ko na parang iba na ang may hawak sa buhay nila. Sa gitna ng lahat ng sigawan, galit at takot, may isang gabi. Isang gabing parang lumabas ang lahat ng nerbiyos ko sa katawan. Ang gabing dumating at umuwi ang pangalawa kong anak na si Jomar na duguan. Pagbukas ko ng pinto ay nakita ko siyang nanginginig. May hiwa sa tagiliran at parang nawawalan na ng hininga. Nay, baka mamatay ako. Ang sakit-sakit, Nay. Parang pinaghihiwalay ang laman at buto ko. At ang sumunod na mga nangyari ay nagiging punto para baguhin ang lahat sa amin. Mama Mia, dinala ko sa ospital si Jomar. Nataranta ako. At doon nag-umpisang mabunyag sa akin ang lahat.
ang barkada, ang galawan, ang droga, ang ginagalawang mundo ng mga anak ko. Ang dahilan kung bakit nasaksak si Jomar. At ang kinatatakutan kong kapalaran nilang tatlo. Na balang araw, baka maabot nila ang sukdulan ng lahat ng bisyong ginagawa nila. Natatakot ako, Mama Mia. Natatakot akong dumating ang araw na baka ako mismo ang magburol ng sarili kong mga anak. Doon ko nalaman na maging si Jomar ay pumasok na rin sa ganoong klase ng bisyo. Doon ko nalaman, Mama Mia, na kahit pala ang pangalawa kong anak ay meron na ring mga kabarkada na kung hindi man kapareho, mas masahol pa sa mga kabarkada ng panganay kong si Rex. Kahit natataranta noon si Rex, kahit sabi niya baka mapahamak daw si Jomar sa ginagawa ko at baka malaman ng mga pulis ang nangyayari, ay wala akong pakialam. Ang gusto ko noon ay maligtas muna ang buhay ng kaniyang kapatid. Mama Mia, nung magising si Jomar sa ospital, ay nanginginig siya sa takot. Nay, nasan tayo? Baka habulin nila tayo. Garalgal ang bulong niya na para bang ayaw niyang may makarinig na iba. Sino, anak? Sinong hahabol sa atin? Sinong humahabol sa'yo? Lumapit si Rex sa amin. Nay, may sasabihin ako sa'yo. Yang si Jomar, may kinantiyan na isang malakas na grupo. Hindi raw binayaran ng mga kabarkada niya yung tinira nila eh. Ano? Oo, Nay. Kaya kailangan nilang mabayaran yun. Kung hindi, hahabulin talaga sila. Rex, bakit mo hinayaang maging ganito ang kapatid mo? Bakit, Nay? Kasalanan ko ba yun? Malaki na yung si Jomar. May utak na yan. Ginawa niya yan sa sarili niya. Rex, kaya nagiging ganito ang kapatid mo dahil ikaw ang pinamarisan niya. Ako na naman, Nay. Bakit? Desisyon ko ba ang ginagawa ng kapatid ko, ha? Di naman, 'di ba? Sinabi ko ba sa kanya na sundin niya yung yapak ko? Hindi naman. Pagkatapos noon ay umalis si Rex. Binalibag pa niya ang pagkakasara ng pinto na para bang walang ibang tao dun sa ospital, nasa ward section kami. Mama Mia, dun sa ward ay may nakatabi kaming isang lalaki. Mestizo, payat, at mukhang bagong opera. Nag-usap kami. Ale, anak niyo po ba si Jomar? Kilala ko po siya eh. Barkada yan ang barkada ko. Hindi ko kilala ang batang yon, pero ang mga sumunod niyang sinabi, yun ang unang nagbigay sa akin ng kaba na para bang humahabol hanggang buto. Hindi siya dapat sumasama dun sa mga bago niyang kabarkada eh. Kasi mainit dun. Bukod sa pinag-iinitan yun ng mga pulis, may nakakaaway din silang grupo na mga halangang kaluluwa. Ano? Bakit, iho? Anong alam mo sa ginagalawan nila? Ale, hindi po ako dapat ang nagsasabi sa iyo nito, pero sumasama po sila sa mga nambabato sa may kanto. Nagpapalakad din ng shabu ang kabarkada niya. Tapos, balita ko, pati si Jomar nagiging runner na rin ng grupo. Parang bumagsak ang buong mundo ko, Mama Mia. Tulog noon ang anak ko kaya hindi niya naririnig ang usapan namin nung katabi niya. Hindi ko alam kung anong uunahin ko sa mga panahon na yon. Ang trabaho ko ba na kailangan namin para sa aming pangangailangan araw-araw?
O ang anak ko ba? O ang katotohanan na ang dalawang mga anak ko ay pumasok na sa illegal na droga? Hindi lang bilang user, kundi bilang runner na rin. At doon ko nang naisip ang tanong na parang magiging sumpa sa buhay ko. Hanggang kailan ko ba kayang maprotektahan ang mga anak ko? Hanggang kailan ko ba sila kaya na ipagtanggol sa mga nangyayari sa mundo? Kinabukasan nagising si Jomar. Mahina, lagmok ang katawan na parang naninikip ang baga niya. Nay, huwag kang masyadong mag-alala dyan. Yakang-yaka ng grupo ko ang mga tumira sa akin. Ano bang wag mag-alala ha, Jomar? Nasa ospital ka dahil nasaksak ka dahil dyan sa bisyo mo. Nay naman, wala to. Buhay pa ako, di ba? Buhay ka dahil nadala kita dito sa ospital. Paano kung hindi ka nakauwi? Paano kung sa daan ka inabutan na mawala ng malay? Eh di sana patay ka na ngayon, pinaglalamayan ka na. Nay, wag kang mag-alala. Matigas to. Masamang damo, matagal mamatay, di ba? Kaya nga si tatay, nagtaka ako kung bakit namatay ng maaga yun. Eh masamang damo naman yun. Huwag kang magsalita ng ganyan sa tatay mo. Hindi masama ang tatay mo. Ano bang hindi masama doon, Nay? Nilayasan niya tayo. Tapos nambuntis pala siya ng ibang babae. Tapos nung umuwi, may dala ng sakit. Eh, ano bang tawag mo doon? Santo? Mama Mia, dun ko napagtanto. May inililihim na galit si Jomar sa kanyang ama. Anak, patay na ang tatay mo. Huwag ka nang magtanim ng galit sa kanya. Bakit ganyan kayo kamartir, Nay? Sinaktan na nga't kayo lahat. Nagkaroon pa ng anak sa iba. Hinayaan pa kayong magsulo sa mga responsibilidad niya. Tapos nagpapakamartir pa kayo dun sa lalaking yun. Dahil ba dun, Jomar? Dahil ba sa galit mo sa tatay mo, kaya mo sinisira ang buhay mo? Bakit? Buhay ba ng tatay mo ang nasisira sa ginagawa mo? Hindi naman, di ba? Buhay mo naman. Nay, pagod ako. Masakit tong sugat ko. Pwede bang wag mo na muna akong sermonan? Pag-uwi ko ng bahay, Mama Mia, para kumuha ng damit ni Jomar, pagpasok ko sa kwarto nilang dalawa ni Rex ay nanghina ang tuhod ko. Nakita akong may kutsara doon. May foil, may lighter, at may pulang straw pa. Napakapit ako sa dingding dahil muntik na akong mabuwal nung makita ko ang lahat ng yun. Pagbalik ko sa sala ay nandun si Rex, naninigarilyo na parang walang nangyari. Pumasok ka sa kwarto namin? O Rex, naganap ako ng damit para sa kapatid mo. At nakita ako doon ang mga gamit mo. Nay naman, di mo na dapat pinakikialaman yung mga gamit ko. Rex, wag mo akong susubukan ha. Anak kita. Kaya dapat sumunod ka sa akin. Nakakasira ng buhay mo yung ginagawa mo. Nay, Mama Mia, dilat na dilat ang mga mata ni Rex na para bang may sumapi sa kanyang demonyo. Ano ngayon kung sumisingot ako, ha? Parang lumilipad ang kaluluwa ko sa kanyang sinabi. Parang nawalan ako ng hininga. Rex, pwede ba tigilan mo na yung ginagawa mo? Para naman pamarisan ka ng kapatid mo. Nay, seto na ako eh. Hindi ko na makontrol to. Wala ka nang magagawa dito. Wala nga ba talaga akong magagawa? Wala nga ba talaga akong magagawa para ayusin ang mga anak ko? Kinabukasan, pagbalik ko sa ospital ay nakita ko ang bunsong si Anika na nakaupo sa gilid ng kama ng kapatid niya. Pula rin ang mga mata. At saka ko napansin na parang ang payat-payat na nga pala ng anak ko. Anika, umuwi ka ba kagabi? Bakit di kita naabutan sa bahay?
Hindi siya tumingin sa akin. Nay, Nay, kung nagkasala ba kaming mga anak mo sa'yo, iiwanan mo ba kami? Anak, hindi ko kayo iiwan. Pagtingin ko ay nakita ako sa gilid ng bag niya. Isang maliit na foil. Katulad ng nakita ako sa kwarto ni na Rex at Jomar. Anak, pinagpatuloy mo pala to? Nay, hinahanap na ng katawan ko eh. Umiiyak ako noon. Halos maglupasay na ako sa sahig. Nagmamakaawa sa dalawa kong mga anak na itigil na nila ang ginagawa nila. Paglabas namin ng ospital, Mama Mia, ay kinausap ko ng masinsinan ang dalawa kong mga anak, si Jomar at si Anika. Si Rex kasi hindi na rin umuuwi ng bahay. Mga anak, gusto niyo ba talagang tuluyang masira ang buhay ninyo? Gusto niyo ba talaga na makulong kayo? Kung hindi man makulong, baka dumiretso kayo ng sementeryo? Hindi sila sumasagot. Nakatingin sila sa isa't isa. Pagkatapos ay sa sahig. Mga anak, kung hindi kayo naaawa sa akin, maawa naman kayo sa mga sarili ninyo. Pero Mama Mia, traidor pala talaga yung droga, ano? Kasi kahit anong pakiusap ng mga taong nagmamahal sa'yo, kahit nararamdaman mo naman sa konsensya mo, ay hindi mo pa rin pala kinakaya na tigilan ito. Dahil kung minsan, mas importante pa sa'yo ang ganitong buhay, ang naibibigay na panandaliang saya ng droga, mas importante pa rin pala. Lumipas ang mga araw, wala akong nakitang pagbabago. Hanggang sa pare-pareho nang hindi umuuwi ng bahay ang mga anak ko. Mama Mia, ang sabi pa ng mga kaibigan ko ay mukhang tumanda raw ako ng 20 taon sa loob ng ilang buwan. Siguro dahil sa sobrang stress ko sa mga anak ko. Nung magdadalawang linggo nang hindi umuuwi sina Rex, Jomar at Anika, ay lumiban muna ako sa mga ginagawa kong trabaho at hinanap ko ang mga anak ko. Nakita ko si Jomar. Pero nung nakita niya ako, ay tinakbuhan niya ako. Tapos sumama siya sa mga kabarkada niya. Pasigaw-sigaw pa sila sa daan, Mama Mia. Doon ko naisip na wala na talaga akong magagawa. Mukhang huli na talaga ang lahat para sa akin, para sa mga anak ko, para disiplinahin ko pa sila. Malalaki na sila eh. Si Rex, 24 anyos na. Si Jomar, 22 anyos. At ang bunso naman, 19 anyos na. Kaya alam kong mahirap na silang disiplinahin, lalo pat hindi sila sanay na dinidisiplina ko. Kaya isang pasya ang unti-unting nabuo sa isipan ko, Mama Mia. Isang pasya na kailangan kong gawin. Pero hindi madali. Hindi madali sa akin bilang isang ina yon. Ilang gabi akong hindi nakatulog, umiiyak. Iniisip kung tama ba ang gagawin ko sa mga anak ko. Hindi ba ito pagtatraidor? Hindi ba ito paggawa ng masama at pagtalikod ko sa kanila bilang kanilang ina? Kinonsulta ko sa matalik kong kaibigan ang desisyong nabubuo sa utak ko. Ikaw,
Kung sa tingin mo, yan ang nakabubuting gawin, gawin mo. Pero, pero paano? Paano yung gagawin ko? Ganito, ang gawin mo, ikonsulta mo yan sa pare. Mangumpisal ka. Kasi ayoko rin na sisihin mo ako sa huli. Pero kung ako ang nasa kalagayan mo, gagawin ko yung iniisip mo. Mama Mia, sinunod ko ang kaniyang sinabi. Pumunta ako ng simbahan. Sa loob ng napakaraming taon, mula nung na ospital ang asawa kong si Doming dahil na disgrasya sa trabaho, ngayon lang ulit ako pumasok ng simbahan para mangumpisal. Ngayon lang ulit ako nakipag-usap sa pare. Mula kasi nung madisgrasya si Domeng ay sobrang naging abala ko sa pagtatrabaho at pagbabanat buto para sa pamilya namin. Nung sinabi ko sa pare ang lahat ng mga nasa isip at damdamin ko, Mama Mia, ay dun nila inamin sa akin ang isang katotohanan na dapat daw talaga bilang isang ina, handa kang makita na masaktan ng iyong anak para mailigtas lang siya sa tunay na kapahamakan. Maging yung pare, Mama Mia, ay sumang-ayon sa naisip kong paraan. Pagkagaling ko ng simbahan, hindi pa rin ako agad-agad nakapagdesisyon. Hanggang sa isang araw, umuwi ang dalawa kong mga anak na sina Jomar at Rex. Gutom na gutom silang dalawa. Nag-away pa nga dahil konting ulam lang ang natira noon. Ulam ko sana yun para hapunan, pero natuwa ako nung dumating sila, kaya sabi ko bibili ako ng pagkain sa may karinderya. Ngunit pagbalik ko, Mama Mia, nakita ko ang dalawa kong mga anak na may kanya-kanyang hawak na ng kutsilyo. Nagsisigawan, nag-aambahan na sasaksakin ang isa't isa. Alam mo ba yung takot ko bilang isang ina, Mama Mia? Abot hanggang langit ang takot na naramdaman ko noon. Hindi ko halos maipinta noon ang sarili ko. Sigaw ako ng sigaw, humihingi ng tulong. Pumapagitna ako sa kanilang dalawa pero parang hindi nila ako nakikita. Parang hindi nila nakikita ang kanilang ina na nagmamakaawang itigil na nila ito. Nag-aambahan pa rin sila ng saksak. Buti na lang at may dumating na mga kapitbahay at may kasamang mga pulis. Tatakbo pa sana si Rex sa kusina, pero hinawakan ko siya. Hinambalos pa niya ako nung dala niyang kutsilyo at nasugatan pa nga ako sa braso. Pero hindi ko inalintana yon. Hindi ko dinamdam yung sakit sa braso ko. Kahit na masakit at mahapdi yung sugat, ay hinawakan ko pa ng mas malakas at mas matatag ang anak ko hanggang sa mahawakan na nga siya ng mga pulis. Nay! Walang iya ka, Nay! Hayop ka, Nay! Bakit mo ginawa sa amin to? Sigaw ni Rex. Kilala mo pa pala ako, anak? Nanay mo pa pala ako? Pero kanina, parang wala na kayong pakialam kung masaksak niyo ko. Sabi ko, sige na po, dalhin niyo na po ang mga yan sa presinto. Sabi naman ng mga kapitbahay namin. Noong maidala na ang mga anak ko sa presinto ay tinulungan din ako ng mga kapitbahay na pumunta ng barangay center para mapaayos at mapalinisan ang sugat sa braso ko. Iyak ako ng iyak, napakasakit. Pero hindi dahil sa sugat sa braso ko, Mama Mia, kundi dahil sa mga nangyari sa mga anak ko. Pagkatapos malinisan ang braso ko ay pumunta agad ako ng presinto.
Doon nung makita ko ng mga anak ko ay nagmamakaawa sila sa akin na palabasin ko sila doon. Pero sinabi ko sa mga pulis na hindi ko palalabasin ang mga anak ko, na kung mas makakabuti sa kanila ang kulungan ay sige. Basta alam kong nasa loob sila. Basta alam kong ligtas sila. Alam mo Nay, ang tapang ng ginagawa mo. Pero mabuti ang desisyon mo para naman maging maayos tong mga anak mo. Nilapitan ko ang mga anak ko. Dilat na dilat ang mga matang nakatingin sa akin. May galit at nanlilisik pa ang mga ito. Grabe ka Nay, parang hindi ka namin ina. Papabayaan mo kami dito? Sigaw ni Jomar. Sumigaw din si Rex. Tinawag akong hayop at walang hiya. Minura pa ako. Pero Mama Mia, inisip ko hindi na mga anak ko ang nagsasalita kundi yung droga na sa katawan nila. Mga anak, ginagawa ko ito para sa inyo. Sabi ko. Pagkatapos ay umalis na ako. Desidido na rin ako noon na hanapin ang anak kong si Anika. Hanggang sa may makapagsabi sa akin kung nasaan siya Mama Mia. Pinuntahan ko si Anika. May dala pa akong mga pulis noon dahil gaya ng mga kuya niya, ipapahuli ko rin siya. Pagdating namin doon, Mama Mia, ay gulat na gulat ako sa itsura ng anak ko. Ang lalim-lalim ng kanyang nanlilisik na mga mata. Payat na payat siya pero malaki na ang tiyan niya. Oo Mama Mia, buntis ang anak ko. Pagdating namin doon, dahil nga tinaguriang drug den din yung pinuntahan ni Anika, ay hinuli sila ng mga pulis. Pagdating doon sa Women's Correctional, Mama Mia, ay nagmamakaawa sa akin ang anak ko. Hindi tulad ng mga kuya niya na nagmamakaawa at nagagalit dahil gusto silang palabasin ko sila sa kulungan. Si Anika ay nagmamakaawa na wag ko siyang pababayaan. Na wag kong pababayaan ang bata sa kanyang sinapupunan. Dahil nasa correctional na siya, ay na-check up na rin siya ng doktor na nandoon. Iba ang bunso ko. Nakita ko pa rin ang kabutihan ng puso niya. Dahil mas gusto niya pa rin, Mama Mia, na maayos ang buhay niya para raw sa kanyang anak. Hanggang sa lumipas ang mga araw, nasentensyahan nga ang mga anak ko. Dahil first offense pa naman, 3 taon at 6 na buwan na makukulong sina Rex at Jomar. Ganon din si Anika. Hanggang sa Mama Mia, hanggang sa nanganak si Anika. Kinuha ko yung bata dahil yun ang pakiusap ni Anika. At dahil sa apo ko ay nagkaroon ako ng panibagong dahilan para magsikap. Sabi ko sa sarili ko, kung hindi ko nagabayan ng wasto ang mga anak ko, babawi ako sa apo ko. Gagabayan ko siya. Gagabayan ko siya ng mas maayos. Mama Mia, dahil sa apo ko ay nagkaroon ulit ako ng rason para mabuhay at maghanap buhay. Pero isang araw, tumawag sa akin yung taga-Women's Correctional. Sinabi sa akin na papuntahin daw ako sa ospital. Isinugod pala ang anak kong si Anika dahil sa labis-labis niyang pag-ubo. Hindi pala niya sinabi na umuubo na siya ng dugo. At doon namin nalaman na malala na pala ang sakit niya sa baga. Tulad ng kanyang amang si Domeng. Ay nagka-TB din ang anak ko. Tulad ng kanyang ama, itinago din niya ang sakit niya. At ngayon,
ay hindi na po ito malulunasan pa. Mama Mia, mahigit 1 buwan lang ang lumipas mula nung madiskubre namin ang sakit ni Anika, ay tuluyan na rin siyang pumanaw. Nung mamatay ang anak ko at nung binalita ko yun sa mga kapatid niya, ay iyak sila ng iyak. Nagmamakaawa na patawarin ko sila sa kanilang pagkukulang. Hindi mga anak, ako ang nagkulang sa inyo bilang ina ninyo. Akala ko sapat na nabubuhay ko kayo, nabibilhan ng pagkain, napapag-aral kahit sa pampublikong paaralan lang. Akala ko yun lang ay sapat na, pero hindi pala. Kinulang ako sa paggabay sa inyo. Patawarin niyo ako mga anak. Na hindi mo kasalanan. Hindi mo kasalanan. Ginawa mo lang ang makakaya mo. Mama Mia, hindi pinayagan sina Rex at Jomar na dumalo sa libing ng kapatid nila. Ang sakit. Ang sakit na makita ang 2 kong mga anak na nagluluksa sa pagkamatay ng kanilang bunso sa loob ng kulungan. Ako lang ang nasa tabi ni Anika habang inililibing siya, Mama Mia. Pagkatapos ng libing ay hindi ako umuwi. Dumiretso ako sa kulungan. Galit pa noon ang bantay dahil bawal daw ang dalaw sa mga oras na yon. Pero sabi ko hindi ako aalis. Diretso ang titig ko. Kalilibing lang ng anak ko. Kalilibing lang ng kapatid nila. Hindi ba kayo pwedeng maawa kahit ngayon lang? Dahil nandun ang warden ay naawa siya at pinayagan nila ako. At dun, Mama Mia, sinabi ko sa mga anak ko na nalibing na ang kanilang kapatid. Nay, pangako namin sa inyo, kapag nakalabas na kami dito, magbabagong buhay kami. Tutulungan ka namin na maghanap buhay. Tutulungan nating gabayan ang anak ni Anika. Lalaki po pala ang anak ng bunso ko, Mama Mia. Sa ngayon po, 3 taon na ang pinagserbisyuhan ng mga anak ko sa kulungan. Ilang buwan na lang ay magkakasama na ulit kami. Sinabi ko sa kanila na maging mabait sila sa mga natitirang mga buwan para tuluyan na silang makalaya pagkatapos nun. May mga naipon naman akong konti. Inisip ko, Mama Mia, na dito magsisimula ang panibago naming buhay. Sabi ko sa sarili ko, kung walang tatanggap na trabaho sa mga anak ko, edi magnenegosyo na lang kami. Dahil kahit hindi ako nakulong, alam ko pong mahirap ang buhay ng mga galing sa kulungan. Alam kong mahirap na may magtiwala sa kanila. Kaya pinipilit ko talagang magkaroon ng ipon kahit pa konti-konti. Para naman may mapagsimulang negosyo ang mga anak ko paglabas. Mama Mia, ang tanging dasal ko na lamang ngayon, sana nga ay tuluyan ng magbagong buhay ang mga anak ko. Sana nga tuluyan ng maging maayos ang mga buhay nilang dalawa. Alang-alang sa kanilang kapatid at kanilang amang na mayapa na. Maraming salamat po, Mama Mia, sa pagbabasa mo nitong sulat ko. Siya nga po pala, ngayong December 18 ay birthday ko na po. Magsi 60 years old na ako. Ang hiling ko lamang, sana sa mga huling taon na natitira ko sa mundo, ay maging masaya ulit ang buhay ng pamilya ko. Maraming salamat po ulit at hanggang dito na lamang. Lubos na gumagalang, Marian. Kaawa-awa naman ang buhay ni Ate Marian. Grabe naman. Sa mga anak na nakikinig dyan,
Oo, hindi natin kontrolado ang mga nagawa, ginagawa o mga aksyon ng mga magulang natin. Pero kung meron na po tayong sapat na kaalaman, kung meron na po tayong sapat na pag-iisip, sapat na pagdinilay-nilay sa mga tama at mali sa ating buhay, sana tigilan na natin ang pagsisi sa ating mga magulang at subukan na nating ayusin ang ating mga sarili. Kung nagkaroon po kayo ng traumatic childhood, kung may kakayanan na, pwedeng magpa-therapy para maayos ang mga trauma na yon, para hindi na natin maipasa sa mga susunod na henerasyon, o para hindi na iyon ang magiging dahilan para masira ang ating mga buhay. Sana yun ang ating gawin, 'di ba? Grabe naman tong pinagdaanan ni Ate Marian. Ang hiling namin, Ate Marian, sana tuluyan na nga talagang nagbagong buhay ang mga anak mo at sana maging maayos na talaga ang buhay ninyo ng pamilya mo. Yun lang ang hiling naming lahat dito sa ating programa. Sa mga nanonood at nakikinig ngayon, please do like and share this video. Yun ang gawin ninyo para marami tayong ma-inspire at maraming may matutunan dito sa naging kwento ng buhay ni Ate Marian. Ayun, at syempre, paki-subscribe nitong ating channel kung hindi pa po kayo subscriber. Paki-click na rin ang notification bell at paki-share na rin ng ating ating channel para meron pong mag-subscribe dun sa mga mahal nyo sa buhay. At syempre, speaking of subscribers, nagpapasalamat din ako sa mga subscribers natin na nagmamahal talaga sa ating lahat. Hindi lang subscribers, kundi nagpa-member pa talaga. Hi ako kay Benson Boyser, maraming salamat. Smackdax. Hello din kay Colleen Bueno. Maraming salamat din kay Dayan Martinez, kay Evelyn Kawit, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gimaras Girl, Easy Gale, Mila Raduban, at Freaky. Thank you very much sa inyong pagmamahal at syempre sa inyong pagpapamember. At kahit hindi po kayo members, kung araw-araw naman po kayong nakikinig, nanonood, lalong-lalo na kung hindi kayo nagsiskip ng ads, ay nako, maraming salamat po talaga sa inyong lahat. Hi, ako kay AGD 3 Ram, maraming salamat. Kay Sai, thank you very much. Hello din kay Sagittarius 1993. Kay Maribel Aguilar, maraming salamat, user EM4TO4. Kay Raven Donentico, maraming salamat. Kay Marlene Vargas Des Limbolin Javier. Hello rin kay Yolo's Adventure. Maraming salamat. Blenda Cruz, Mamita Colaija Aksa Heliana, maraming thank you. At kay Sab Makiling. Sa lahat po ng nakikinig sa atin ngayon, kung meron po kayong sariling kwento na nais nyo pong i-share, o kung may nais po kayong sabihin sa atin o mga collaboration o kung ano paman, andyan po ang ating email address sa baba. Mag-email lamang po kayo, mamamia.cdo0317@gmail.com. My name is Mama Mia. Hanggang sa muli po. Paalam. I love you all. Mwah! Ingat!